Samantalang ang ating pinag-uusapan is about stepping into glory. So, just listen and let the Holy Spirit speak to your heart. And I do believe that this message will become a prophetic word or revelation into your heart. So before you leave this place, nawa ay maiwan ang salita ng Diyos na ito na itatanim sa puso mo. Marami nang umuwi dahil nga may mga commitments pa sa darating na mga oras at araw. But you remain because it might be that this message is for you. And what is that my topic? My topic is about Moses is dead. The topic that I would share is Moses is dead, and it is found in the book of Joshua, chapter 1, verses 1 to 9. Let's read that portion, Joshua chapter 1, verses 1 to 9. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river of Euphrates, all the land of the Hittites to the great sea, toward the going down of the sun, shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Verse 6. Be strong and courageous, for you shall cause these people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. Verse 8, Now this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Moses is dead to my situation now, to my life, to my business, to my career, to my ministry. Just listen and allow the Lord to expound to each one of us about the prophetic meaning or significance of this topic that Moses is dead. You know, those who love Moses, this announcement is an unacceptable fact to them. And those who admired Moses may say, no one like him. And those who trusted Moses in all their life, probably his death was a big blow to them. So we see that the Israelites were mourning for the loss of Moses. They did not know that the death of Moses is a good news. And even to each one of us here, I'm announcing that Moses is dead. It's not a bad news. Ngunit alam natin na pagka may balitang ganyan, uy, namatay na si uncle mo. Uy, si tiyuhin mo namatay na. Hindi yun good news sa atin.
sapagkat kamatayan yung binabanggit. But this topic is a good news to each one of us. Why it's a good news? It's a good news because there's a prophetic message behind this announcement that Moses is dead. And God wants to convey to the Israelites that the death of Moses is about change. It's about change. Say change. And even to you, the message about Moses is dead is about change. Ito'y tumutukoy sa pagbabago. And what is this change? This change is about the passing or ending of the old season. And this topic about Moses is dead is the change about the ending of your old season. Alam natin, nagpalit tayo ng taon ngayon from 2024 to 2025. And I want to say to you that the season of 2024 is now dead. And you have entered into a new season of the year 2025. And what is the particular message of this Moses is dead? The death of Moses is about shifting. Merong shifting na nangyayari ngayon in the spiritual realm. And this shifting is about from one level of grace to a next level of grace ang mararanasan mo sa iyong buhay. If you have experienced year 2024 about the level of grace, now this new season, you will experience another level of grace in your life. Now, to expound furthermore, anong edad namatay si Moses? Anyone here can guess? Moses died at the age of 120 years old. Sa iba na nakabasa niyan, baliwala yan. Parang hindi mahalaga yan. They just pass by, pag-leading nila 120. But 120 is a prophetic number. It's not an accident that it was placed in the Bible that Moses died at the age of 120. That's why there is a change, there is a shifting that gonna come into your life because Moses is dead with regards to his age when he died, 120 years old. And what is this 120 years old? Let me give you the reference, Deuteronomy chapter 34, verse 7. It says, Moses was 120 years old when he died. Anong edad namatay si Moses? Yung parang bagong sahod ang pagkasagot natin. How old was Moses when he died? Yan, yung parang galit na galit, okay? You know, 120 is a prophetic number. What does it mean? 120 speaks about the death of self. Ito po, kapatid, ay kamatayan ng laman. Maaaring nagpunta ka rito, gumagalaw ang laman sa buhay mo. Nagdo-dominate ang flesh sa life mo. That's why you're clamoring for a new revival. You're clamoring for a new move of God upon your life. And I want to inform you that in Genesis chapter 6, verse 3, sa ESV yan, English Standard Version. Let's read in the English Standard Version. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Yes. Babasahin ko sa ang Pinoy version.
Okay? Ito ay bagong version na lumabas. Maganda po sa Ang Pinoy version. Sabi dito sa Ang Pinoy version, tapos sinabi ni Lord, hindi ko na papayagang mabuhay forever ang tao. Kasi makalaman siya. Mula ngayon, hindi na lalampas sa 120 years ang buhay niya. Amen? Nung mamatay si Moses, anong namatay? Namatay ang makalamang buhay. That's why Moses is dead. It's not just an ordinary announcement, but it is a pronouncement in the Spirit that today, your flesh will gonna be dead. Ang laman ay mamamatay ngayong, nung nakaraan pang Lunes, nung nakaraan pang, kailan pa tayo nagsimula rito? Nung Thursday, namatay na ang laman because we have entered into a new season. And the death of Moses has something to do with the shifting to the new season of maturity. Pumapasok tayo ngayon sa panahon ng maturidad. Amen? Unawain niyong maigi. Nung panahon ni Moses, sino nakapagbasa na ng Book of Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy? Aside from the book of Genesis, yung book of Torah, the first 5 books of Moses. Nabasa na natin yan paulit-ulit. Iba sa atin ito matagal nang mananampalataya. Alam natin ang nangyari at naganap ng panahon ni Moses. The people were rebelling against Moses, against Aaron. Hindi ba? Nandyan kapatid na hindi sila sumusunod kay Moses, ang tigas ng ulo. That's the work of the flesh. Amen? At yung iba sa kanila, yung tribe of Reuben, nagre-rebelde sa authority ni Moses. Gusto nila na sila mamuno. Kaya nagkakaroon ng leadership challenge o crisis nung time ni Moses. Marami ambisyonaryo, maambisyon, gustong palitan yung leader nila. Gusto pangunahan yung leader nila. And even kay Aaron, ang dami nagko-complain. Gusto nila maging high priest. That's why nagpagawa si Lord, yung pinagawa niya, yung tungkod ni Aaron, ilagay doon sa loob ng tent of meeting, doon sa most holy place. At lahat ng mga leaders ng bawat tribe, magdala rin ng kanilang tungkod. At yung tutubuan ng almond fruit, ang siyang pinili ng Diyos. Para lang mahinto yung kaka-rebelde, yung kaka-ambisyon na gustong palitan nila ang kanilang pastor at marunong pa sila sa pastor. May mga ganyan. Panahon ni Moses yan. That's a manifestation of carnality. Rampant ang carnality. Rebellious ang maraming mga Israelites during that time. At hindi lamang yun. Gunitain mo rin. Mapag-complain. Hindi sila mapagkasya sa kanilang kinakain. Sabi nila kay Moses, Moses, dinala mo ba kami dito para lang mamatay sa ilang? Nang binigyan sila ng karne, nag-complain pa rin sila. Nang binigyan sila ng mana, nag-complain pa rin sila. Walang satisfaction. Mga murmurers, mga complainers, kaya marami sa kanila ay tinuklaw ng ahas at nangamatay. Ikaw ba, mapag-complain ka, konting problema lang, ang dami mo nang sinasabi kay Lord. Pag dumadaan ka sa pagsubok at problema, minsan na ginaganti mo, hindi ka a-attend sa church. Maraming ganun. Yan po kapatid, ay mga manifestation ng tinatawag nating carnality sa iglesia ng ating Panginoon. Especially ng tiniktikan nila Joshua and Caleb ang lugar ng Jericho. Halos majority ay pumanig doon sa 10 spies na ang nakikita ay puro hadlang, puro problema. And only few ang nakita sa problema ay blessing. Tanging si Joshua at Caleb lamang
ang may different spirit na tinignan nila ang mga pagsubok sa buhay ay pagkain. Nagbibigay ng strength ang mga problems and trials in life. But the rest, no, hindi. Para sa kanila, ang problems and trials ay mga pagpapad-down lang sa kanilang buhay. So, nakita ninyo yung carnality, rampant during the Moses generation. At napakarami pa pong iba na makikita ho tayo rito na totoo pong rampant at hindi talaga ika nga ay masasabi natin na itong mga panahon ng mga tao nung pinamumunuan ni Moses, nung nabubuhay pa siya, iba sa kanila ay nabubuhay sa unbelief. Puro doubts, mga pag-aalinlangan. Kaya marami sa kanila hindi nakapasok sa lupang pangako because of their doubts, because of their unbelief, and because of their disobedience. Si Moses tuloy, sinabi ng Lord, makikita mo lang ang lupang pangako pero hindi ka makakapasok. Dahil you did not represent me good in the eyes of people. Dahil doon sa lugar ng Meriba at ng Masa. Na sabi ng Lord sa kanya, humihingi ang Israelites ng tubig. Tubig! Tubig! They were clamoring for water. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Moses, pumunta ka doon sa isang lugar na ituturo ko. Paluin mo ang bato. Oh, speak to the rock. Speak to the rock. Magsalita ka sa bato. At lalabasan ng tubig yan. At nung humarap na si Moses sa harapan ng mga tao, maging si Moses, nadala na rin ng karnalidad noong dahil dun sa mga taong nagko-complain. Sa palagay ba ninyo, makapagpapalabas kami ng tubig dito? Kayong mga, kung pwede lang magmura, nabitawan ko na yung buray sa mga tao na yun. Tapos pinalo niya 2 beses. Umagos ang tubig, pero pagkatapos nun sabi ng Diyos sa kanya, you misrepresented me before the people. At dahil dyan, hindi ka papasok sa lupang pangako. Even Moses suffered the penalty of God, of failure to enter physically into the promised land. Dahil nga po sa carnality ng tao. But thanks be to God, sapagkat nagbalita ang Diyos sa kanila. Hello! Patay na si Moses! Yung mga nag-idolize kay Moses, malungkot na malungkot sila. Yung mga tinitingala si Moses bilang kanilang pag-asa ay talaga namang lugmok sa kalungkutan. Pero may magandang mensahe ang Diyos. Patay na si Moses, ibig sabihin magpapalit ng panibagong panahon ngayon. It's time now to leave the season of carnality. And God now is bringing you into a new season of maturity. Sapagkat yun pong mga sa Joshua chapter 1, nangamatay na po yung mga tao pong nag-complain. Yung mga tao po na nagsabing, buti na lang, dito na lang ang aming bangkay na maiwan sa ilang. Kaya ang sabi ng Diyos kay Joshua and Caleb and Moses, sa 40 araw na pagtiktik ninyo sa lugar na yon, equivalent sa 1 year, iikot at iikot lang kayo rito sa wilderness at hindi kayo makakapasok sa lupang pangako. Hanggat hindi nauubos ang mga taong ito na nag-complain sa akin. Kaya nga, naubos hanggang sa new generation has arise. Kaya yung pinamumunuan ni Moses, bago na. Dahil bago na siya, kaya kailangan na siyang mawala na sa mundong ito. Kaya yun ang announcement ni Lord. Merong new season of maturity that awaits the people. At ito pong new season of maturity, ano ang sabi rito sa Hebrews chapter 6, verse 1 to 3? Therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity.
iwan na raw po natin ang mga basic principles about Christ. At tayo ay lumago. And what are these basic or elementary principles? Not laying again a foundation of repentance. In the spiritual, kapatid, hindi ka lumalago kung lagi ka na lamang nagre-repent. Kasi ibig sabihin, lagi ka nagkakasala. Hindi ka nagtatagumpay sa laman, sa kasalanan. You're not growing up. Kaya sabi, iwan na dapat yan. Dapat nga pagdadalo ka sa Elders Gate, hindi ka lalapit sa harapan para humingi ng kapatawaran sa Diyos. Lalapit ka para ma-impartan ka ng pagpapala ng Diyos. Hindi yung puro ka repent, every na lang sa Elders Gate, puro ka na lang repent, puro ka iyak, puro ka pagsisisi, hindi ka lumalago. And I have a good news for you, patay na si Moses. Dapat lumago ka na. Patay na ang laman sa buhay mo. Not laying again the foundation of repentance. That is elementary. Pero kailangan yung repentance, ituro natin sa mga baguhan yan. Pero ikaw, nagkakaugat ka na nga sa simbahan, hanggang ngayon, hindi ka pa nagtatagumpay sa sin. Na-overcome ka pa ng temptation. Panay ang babad mo sa telebisyon. Hindi ka nagbababad sa Bible. Panay ang babad mo sa cellphone. Hindi kompleto ang buhay mo kung hindi ka makakahawak ng cellphone, pero ang Bible di hindi mo mahawakan. Araw-araw sa buhay mo. Tapos na yan! Sabi sa katabi mo, dapat matapos na yan. Yung addiction sa social media, dapat matapos na ngayon. Kaya ang hina ng Kristyanismo ngayon konting problema lang, tumataob Totoo po yan, ang hina ngayon kasi hindi talaga lumalakad sa maturity. Konting temptation, laglag agad. Konting problem, wala na. Down na. At ano ba ang sabi rito? Let's not laying again. Na second is about faith toward God. Dapat hindi na nga yan natuturo, nababanggit ang patungkol sa pananampalataya sa pagiging Kristiyano. Sabihin, kaya na ituturo yan, lagi kang lack of faith, lack of trust, lagi kang nagwo-worry. Oh, hindi ka lumalago. You want to hear again about the message of faith, the importance of faith, the function of faith, the elements of faith. Bakit mo kailangan mapakinggan yun? Kasi lagi kang fearful, nagwo-worry, anxiety, lack of trust in the Lord. Hindi ka nag-grow sa spiritual mong buhay. And next, kapatid, instructions about washings. This pertains to baptisms. Alam natin naman, ang mensahe ng baptism is about commitment to the Lord. Hindi na dapat yan. Kasi dapat committed ka na kay Lord. Kaya kung may altar call, those who want to commit themselves to God, hindi lalapit ka sa harapan para mag-commit ka. Kasi hindi mo kinukommit ang buhay mo. So basic na basic pa rin yan. And another basic is about the laying on of hands. Pagpapatong ng kamay. Dapat iwan na yan Hindi na dapat natin ginagawa yung pagpapatong ng kamay. Sabi, elementary yan Let's go on to maturity. Bakit? Tama lang ang pagpapatong ng kamay, di po ba? Inutos ng Panginoong Yesus yan. Oo, pero dapat lumago ka na dyan. Sa paanong paraan. Minsan, marami sa atin, gusto natin, hindi tayo napapatungan ng kamay, parang ang impartation di mangyayari sa atin hanggat hindi tayo napapatungan ng kamay. No, dapat lumago ka na sa maturity. Ang matured na Kristiyano, kahit hindi ka mapagtungan ng kamay, kapatid, just listening to the teaching and the preaching, impartation is taking place. Yun ang faith mo. Dinemonstrate sa atin yan ni Pastora Mina. Di ba? Nagturo siya about the laying on of hands. Pero mamaya-maya, nag-switch siya sa maturity teaching niya. Na through speaking, through declaration, pwede magkaroon ng healing without any laying on of hands. Nakuha nyo? Kasi binalansi niya. Nagturo siya ng basic, nagturo siya ng hindi na basic, pang college na. Amen po ba? Kasi meron sa atin ganyan, na
Gustong-gusto natin, kukunin pa yung kamay ng pastor, ipapatong sa ulo nung, para bagang, kung hindi ka malilay hands, hindi mabibless ang buhay mo. That's basic! Kaya nga si Jesus Christ, namangha siya doon sa centurion eh. Di ba? Lumapit sa kay Jesus, sabi niya, Lord, please help my servant. Di ba? Siya ay may karamdaman at malubha, mamamatay na. At ang sabi ni Jesus, sige, pupunta ako sa kanya. Alam na ng servant na yun, papatungan ng kamay ni Jesus. Pero sabi alam na ng centurion, pero sabi ng centurion, no, you don't need, Lord, to go to my house. Just say the word, and my servant will be healed. Mas matured pa yun kaysa sa atin eh. Amen? Just say the word, and I will be healed. That's maturity. Hindi nakadepend sa touch. Nakadepend ka, kapatid. Saan? Sa word ng Panginoon. Yun ang tinatawag nating maturity. Amen? At yan demonstrate sa atin na nagturo sa atin, si Pastor Ramina. Di ba nakita niyo, kinunaman niya yung mga may back pains. Nung una muna, partner, patong ng kamay. Mamaya-maya, nag-switch siya. Nag-college na. Kanina, elementary lang ang tinuro niya na yun about laying on of hands. And then, nag-college siya. Okay, this time, wala magle-lay hands. Just speak. Nagsalita siya ngayon. Back, be healed. This not. Tapos, sinong gumaling? Nagtayuan ng iba. Amen? So, ibig sabihin, nung gumaling ka, wow, gumraduate ka sa elementary. Amen? Kaya sabi sa katabi mo, gumraduate ka na ba sa elementary? O hindi pa? Alam niyo, natutunan ko yan, yung teaching na yan. When I was in Malaysia, I attended the school of the prophet under Prophet Jonathan David. Sabi niya sa amin, if you want to get to be matured in the Lord, do not look for the laying on of hands. Look for the words that I will speak. Because there's an impartation in my word. Nakikwento siya. Patungkol sa ang kwento niya, ay may karanasan binigay sa kanya si Lord. Bisita siya sa isang church. Then mamaya suddenly the Holy Spirit said to him, ang congregation, ipa-about face mo doon sa likod haharap sila sa pintuan, sa likod ng simbahan. So lahat sila nag-about face, pinalapit niya lahat. Tapos sabi niya, believe that after I open this door, malakas na hangin ang papasok, sabi ng ganun. Di lahat sila ay malapit sa pintuan. Mind you, nakatalikod sila dito sa stage, lahat sila nakaharap doon, nabaligtad eh. Ang naging stage, yung pintuan sa likod. At nung lumapit silang lahat, pagbukas ni Jonathan David, nagulat silang lahat. Nakapikit sila, parang ipo-ipo, pumasok doon sa simbahan. Slain in the Spirit, nag-speaking in tongues, marami na baptized in the Spirit, at mga may sakit gumaling. Kinikwento lang niya yun. Tinanggap ko yun in my spirit. Pagbalik ko sa Manila, may anniversary ng gawain natin sa Pangasinan Satellite Church. Di punong-puno. Alam mo, pag anniversary, napupuno ang simbahan eh. Pag anniversary, may mga anniversary attendee, di ba? Pagka hindi na anniversary, ordinary day, wala na, puro bakante ng upuan eh. Pag anniversary, kaya kung maaari, sana linggo-linggo anniversary eh, no? Sa church eh, napupuno. Ito ngayon, makinig kang maigi. Ito ngayon. Nung dumating na ako, introduce ako bilang speaker, guest speaker doon sa ating satellite church sa Pangasinan, San Antonio, Santo Tomas, Pangasinan. Napahinto ako. Kasi nasa likod ako ng pinto eh. Mamaya-maya, sinabi ko sa pastor na nasa unahan, lapit sa akin. Sabi ko, paharapin dito yung members sa likod. Di siyempre, about face lahat, pati yung mga silya nila in about face. Doon ako nag-preach sa likod. Doon ako nag-preach sa pinakalikuran. Nagtataka sila, and then nag-altar call ako. Sabi sa akin ng Holy Spirit,
sara mo ang pinto. At mamaya bubuksan mo yan. O di, nagulat naman ako, sabi ko, Lord, ginawa iyon ni Prophet Jonathan David eh. Sabi ko hindi naman siya nagpato ng kamay sa amin. Pero sabi niya, in his teaching and his prophecy, that's an impartation, even without the laying on of hands. Dapat lumakad kami sa ganung maturity. Na alam namin, tinanggap namin. Hindi yung hanggang di ako napapatungan ng kamay, wala pa. And then, nung mag-altar call ako, sige, everyone come here. Alam mo naman, mga senior citizen ang pinalagay ko sa unahan. Yung mga junior citizen sa likod. Kasi, alam ko, pagka binuksan yan, mai-slain in the spirit ang iba eh. Madadaganan ang mga matatanda. Kaya lahat ng mga matatanda, dito sa unahan. Ngata ka naman mga matatanda. Sabi na, special kami, di ba? O kako, lahat ng malakas-lakas, malaki-laki katawan sa likod. Kasi pag nabagsakan nga naman, at least, di ba, kaya nilang pasanin ng bigat ng mga kapatiran. Tapos yung mga girls, medyo sa unahan, yung mga lalaki sa likod. Kasi nga naman, kung may lalaki bumagsak sa babae sa likod, dako mapipisa yun. So yung mga matatangkad sa likuran. Yun lang, sabi ko, please, all eyes closed. Hindi na ako nagbilang. Hindi nila alam gagawin ko. Nakapikit eh. Binuksan ko lang ang pinto. Pagbukas ko ng pinto, hindi ako tumitingin. Pagtingin ko, wala malang si isa man sa kanila ang nakatayo. Lahat sila ay slain in the spirit. Nag-i-speaking in tongues, mga para sa charismatic, Pentecostal, nakahiga na, gumagano'n-ganon pa. Tapos yung iba nakasampay pa yung dalawang paa doon sa ulo nung kanyang Kasi nagkadagan-dagan sila. Nag-iiyakan, at may mga karamdaman na nagsigaling. Ang tanong, paano na-impart sa akin yun? Hindi naman ako pinatungan ng kamay ni Jonathan David to impart his anointing. I just listen attentively. Hindi ko pinapayagan, kausapin ako ng katabi ko. Pati yung pag-ihi ko, pinigilan ko. Kasi because of the impartation, that's why, alam niyo po, kailangan matutunan natin yan. God is bringing us into a new season of maturity. Amen? Huwag ka lang makikinig na inaantok at natutulog ka na. At unti-unting ngumanganga na ang bibig mo. Walang impartation yun na mangyayari sa'yo. Okay? At panay pa, hindi naman nagpapa-amen, panay pa ang panay ang tungo. Nang bulungan ka ng katabi mo, sis, gising, nagme-meditate lang po ako. Palusit pa na nagme-meditate, di ba? Kaya nga po, napakahalaga po niyan sa atin. Laying on of hands is resurrection of the dead and eternal judgment. Yan ay mga basic teaching. Pero dapat alam nyo rin yan. Kung hindi mo pa alam, i-master mo ang basic, ang elementary. Kasi tayo mismo sa secular kung hindi natin master ng elementary, hindi tayo qualified para sa college. Kaya may mga iba nga di ba? Yung comprehension ng mga bata ngayon, ang hihina. Bakit? Naiakyat sa high school at sa college, mahina ang foundation ng elementary nila. Hindi naturuan maigi sa elementary. Kaya pagdating ng high school, wala, nangangamuti. At lalo pagdating ng college. Kasi yung elementary, napaka-importante. Okay? Kaya hindi ko sinasabing hindi importante yan. Ngayon, just what I have said, the death of Moses has something to do with the shifting of new season to maturity. So patay na si Moses, patay na ang panahon ng karnalidad sa buhay natin. Pakisabi sa katabi mo, patay ka na? Alam mo ba, nang mamatay si Moses, namatay ka na rin. Sabi sa katabi mo, patay ka na. Kasi importante ang kamatayan because you cannot cross over unless you're dead spiritually. May crossover na sinabi ang Diyos sa kanila sa Joshua chapter 1, verse 1 and 2.
Ano ang sabi dito? After the death of the Lord's servant Moses, the Lord said, tingnan niyo, ang Diyos mismo nagsalita. Moses, my servant is dead. Verse 2. Pagkatapos dun, sinabi ng Diyos na patay na si Moses, now you cross over the Jordan. So, importante po ang Moses is dead because in our life, if we do not die in the flesh, we cannot cross over. Hindi tayo makakatawid sa bagong panahon na inilalaan ng Diyos sa bawat isa. Kaya yung pong first night natin, grabe, pinatay ako dun. Sa first night pa lang na yun. Gabi. Tapos, pagdating ng second day, ang tindi, nilibing na ako. Amen? Ika-third day ngayon, nabuhay ako. Amen? Third day, nabuhay ako. Dapat ganun ang karanasan nyo. Ewan ko lang kung naisip ng mga board ng Elders Gate, bakit 3 days? Inabot ng 3 days. Kasi ang third day is the resurrection day. Amen, mga kapatid? Kaya nakita ho natin dito, kailangan ka munang mamatay in order to cross over. So the death of Moses is about crossing over, pagtawid. Pag-iwan doon sa lumang panahon. Kaya nang umalis ka sa iyong tahanan at pumunta ka rito, nagkaroon ng crossing over. Tumawid ka. Iniwan mo ang lumang buhay, ang lumang panahon, at ngayon ay nasa bagong panahon ka. Amen? You know, nagkaroon ng pagpapalit ng taon noong January 1. Importante po yan. Maaring sa inyo, it's just an ordinary na nag-change ang calendar year. But to us as prophetic people, that is significant. Very, very significant for us as a prophetic people. Tingnan ho natin, kapatid, nang pumasok ito pong Gregorian calendar year. Please, pakita natin. Yun pong last digit of the calendar year is what? 5. Napaka-importante yan sa prophetic people. Hindi yan ini-ignore. Kasi nagkaroon ng crossing over from year 2024 to year 2025. So 5 is a prophetic number, which means grace. Yun po ang kahulugan ng 5. Saan ko naman nakuha yan? Hindi imbento po yan. If you have a knowledge about the Hebrew alphabet, sa Hebrew alphabet, ang bawat alphabet in the Hebrews ay mayroong corresponding numerical value. Like Aleph, letter A yun. Ang numerical value niya ay 1. At iba ang Hebrew alphabet sa ating English o Filipino alphabet. Ang sa atin, ang letter A, it doesn't mean automatically 1. Sa Hebrew alphabet, ang A is equivalent to 1. 1 is A is 1. Tapos, ang letter B is Beit, which has a numerical value of 2. At ang letter G, Gamel, sa Hebrew alphabet, ang numerical value ay 3. Ngayon, ang letter D sa Hebrew alphabet ay Dalet. Ang numerical value ay 4. Pagdating sa Hebrew alphabet ng Hey, H-E-I, Hey, ang numerical value ay 5. Ngayon, sa 6, yung Vav, ang numerical value ay 6. Bawat alphabet, meron pong meaning sa Hebrew. Hindi po ito empty. May meaning siya.
Kaya yung mga Jewish rabbi, binabantayan nila ang pagpapalit ng numero ng kanilang kalendaryo sapagkat may prophetic significance yun sa buhay ng Israelite nation. And even sa atin as a prophetic people of God. So yung 5, hey, speaks about grace. Saan naman nakuha yun ng mga Jewish rabbi? Hindi ako nag-invento ho nun. Ang nag-invento po niyan, itong mga gumawa ng Hebrew alphabet. Binasihan nila, doon pa lang sa Book of Genesis. Bakit po kamo? Sapagkat sa Genesis chapter 1, verse 5, doon from 1 to 5, nilikha ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao. Kailangan ng tao ng ilaw, liwanag. Kailangan ng tao ng expanse. Kailangan niya ng may bituin, may araw, may buwan. Kailangan ng tao ang lupa, ang halaman, ang mga prutas, ang mga hayop sa ilalim ng dagat, at hayop sa ibabaw ng lupa. And then on the 6th day, sa kanya nilikha ang tao. Pinrovide muna lahat ng pangangailangan ng tao from the first up to the 5th day of God's creation. That's why 5 speaks about the grace of God. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Hindi imbento yan. Ngayon, nagkaroon ng pagpapalit ng taon. Dito po sa Gregorian calendar year, dati 2024. Ngayon, naging 2025. Hallelujah. Sa Jewish calendar, nagkaroon din po ng pagpapalit ng taon. Hindi po last January 1 na ito. Noong last October, nagkaroon po ng tinatawag na Feast of Trumpets o Rosh Hashanah celebration o tinatawag nating the Jewish New Year. Pumasok po sila sa calendar year na 5,785. Para doon sa mga wala pang background about this Jewish calendar year, kung ihahambing mo, parang mas mandami ng taon itong sa Jewish calendar kesa sa Gregorian calendar. Ang pagkakaiba nila, base sa mga paliwanag ng mga rabbi, kaya marami ito, 5785, dahil tinrace nila mula sa creation of the world. Mula sa paglikha sa mundo. At para sa according sa calendar year, ang mundo ay nasa 5,785 years ang edad. Eh, how about itong 2025? Ba't konti? Nakatrace yan doon po sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Naintindihan nyo? Kaya ang haba. Kaya ito, pag ginamit ang 2025, AD. Ano yung AD? Anno Domini. Yan ay Latin na salita yan. The year of our Lord. Ito naman sa Jewish calendar ay AM. Hindi radio station ho yan. Ibig sabihin, Anno Mundi. The year of the world. Ano yung pagkaiba niya? The year of the world. So, parehong 5. Ngayon, gusto kong ipaalam sa inyo na nung magpalit ng taon, nagkaroon po ng pagpapalit ng panahon sa buhay mo. Ewan ko kung kaya mo itong lulukin o tanggapin. Nagkaroon ng pag-change ng season. Kaya nilarawan ko ang pagpapalit ng taon sa kamatayan ni Moses. Kasi nung panahon ng mga Israelites na mamatay si Moses, nagkaroon din ng pagpapalit ng panahong yun. Hindi na si Moses. Under the leadership na ni Joshua, new generation na, new season sa kanila. Ganito rin sa atin. Ngayon, ito pong going to cross over, saan tayo tatawid? Pagpasok ng year ng 2025, pumasok na. At itong Jewish calendar year, 5785. Ano ang pinuntahan natin ngayon?
This is the year, not just the year of grace, but the year of double grace. Ano naman ang patunay? O tignan natin. Ito, Gregorian calendar. 4 digits siya. Ano ang basa mo sa 2? Di ba double yan? Amen? Ilang double? 2, 2. Yung 5, grace. Amen? Dito naman sa Jewish calendar year, ano naman ang double dito? 5, double grace. Kaya kung babasahin mo yung calendar year, double grace. Sa Gregorian calendar year, double grace. Yun pong season na pinasok mo ngayon. So, therefore, the death of Moses means you are going to cross over to the double blessings from today onward. Yan ang pinasok mo. Parang iba, parang walang dating sa kanila. Yan o, ang God, mahilig sa numero, kaya nga may book of numbers sa Bible. Mahilig sa numero ang Diyos. Lalo na ang mga Israelites, yung numero importante sa kanila. Bakit hindi importante? Sa Old Testament lang Pag pumasok ang high priest, once a year, during time ng Day of Atonement lang, may kinatay na baka o kambing o tupa, kinuha yung dugo. Yung high priest, papasok sa most holy place. Ito yung dakong kabanal-banalan. Nasa bangkok yung dugo ng hayop. Pagpasok niya doon, haharap siya sa Ark of the Covenant, yung parang baol. At wiwisikan niya, pero may bilang, 7 times. Isasawsaw niya yung daliri niya doon sa dugo doon sa lalagyan, tapos iwiwisik niya, bibilang siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ba't importante yung numero? Para sa Diyos kasi, 7 is the number of completeness. Complete redemption. Nakuha nyo? Kaya mahalaga po yung bilang. Sa iyo, hindi mahalaga ang bilang. Pero sa Diyos, mahalaga ang numero. Ngayon, dahil mahalaga ang numero, kaya ako'y tumatayo sa inyo bilang isang tagapagsalita ng Diyos para ipaalam sa iyo, ano yung itinawid mo ngayon? Nasaan kang kapanahunan ngayon? Akala mo, umaten ka ng Aldersgate, iniwan mo ang bahay, panahon pa rin noong dating nasa bahay ka. No, tapos na. Nasa bagong panahon ka na ngayon. Nasa panahon ka ng double blessing. Amen? Dapat kilalanin mo yun. Hindi aksidente, matindi pa nga Matindi, yung parehong calendar year na yun na nakita natin. Sa Gregorian calendar year, 2, 2, double, 5. Pagdating naman sa Jewish calendar year, yung 5, dinoble, double grace. Double grace. Ito naman, double grace. So, ang meaning po niyan, kapatid, kung kaya mong lunukin, mula ngayon, tandaan mo to, sabi sa katabi mo, uy, mula ngayon, mararanasan mo ang double increase ng buhay mo! At sino yun? Kung ikaw yung tumalong ka, sabi mo, ako yan! Yung tumatalon, nangyayari na sa buhay nila. Kapatid, tandaan ninyo, mga minamahal, ang impartation ngayon sa mga matured people, no longer laying on of hands. It is through the declaration at magko-contact tayo Magkakaroon tayo ng tinatawag na point of contact when you jump. Pagbitaw ko galing sa kamay, pagbitaw ko. Akala lang niyo walang lumalabas. Nung naimbitahan ako sa Caloocan, sa isang gawain doon, sabi sa akin ng pastor, kaya pa nagtaka ako, bakit yung pastor nung una, nanonood-nood lang, mamaya nasa unahan na siya sumasalo. Kasi sabi niya, nagulat ako, pastor,
pag ganun mo, nakakita ko ng parang bolang kristal. Iba-iba ang kulay niya. Bumabagsak sa mga members. Na kaya nakisalo ako. Tapos lahat ng mga dinikri sa kanila ay nangyari. Nagkaroon ng katuparan sa buhay ng bawat isa. Kasi bakit? Point of contact yun. Yung pag-jump mo pa lang by faith, nagmi-meet po yan eh. Ang sabi sa Bible, anuman ang pagkasunduan ng dalawa o tatlo dito sa lupa ay gagawin sa kanila sa langit. Kaya pag dineclare ko sa iyo, itong taong 2025 na ito, this is the year of double increase sa buhay mo. May increase ka na, dodoblehin pa. Yung double mo, dinoble pa. Nasaan ka na, kapatid, doon? Amen? Kaya kung ikaw ay kampante, nakaupo, nakapamewang ka pa, nanonood ka lang, sinasayang mo ang panahon mo. Uy, patay na si Moses, may bagong panahon ka na ngayon. Kaya pag uwi mo sa bahay, may good news ka. Pagbukas sa pito, oy, mga anak, asawa ko, may balita ko sa inyo ngayon, pumasok ka tayo sa bagong panahon ngayon. Anong panahon? Panahon ng double increase. Amen? O ready ka na? Sabi mo, ready ka na? This season is the new season of double increase in your life. Kung naniniwala ka, saluhin mo! Amen! And not only that, kanina may narinig ako, kapo-promote lang, oy, humanda ka. Because today, mula ngayon, you will experience double promotion! Double yan eh. Sino mga negosyante ito? Taas ang kamay ng mga negosyante. Humanda kayo. Sapagkat pumasok ka ngayon sa new season ng double profit! Yung double mo, dinoble pa! Sabihin mo sa tatlong tao, yung double mo, dinoble pa! Yung gumagawa nun, nangyayari na sa kanila. Amen? And you came here because you want anointing to be added to your life. Hindi lang single anointing ang tinanggap mo. Pumasok ka sa panahong ito ng new season ng Diyos sa buhay mo because today you are going to receive the double anointing! Isa pa! Mas malaki ang tinatanggap ng lumulundag, hindi tumatayo. Amen? Maaring maraming nawala sa iyo last year, 2024. But today, God is going to double the restoration na bibigay sa iyo ng Diyos. That's why, i-release ko ang double restoration ng mga bagay na nawala sa iyo. Ibabalik na, hindi lang ibabalik ng doble. Ibabalik pa ng doble! Ayan. Pagsalo ninyo, ilagay nyo agad sa usapat ilagyan. Huwag po ninyong bibitawan, ilagay nyo. Kasi in the spiritual realm, may nangyayari. Puro mature tayo dito. Walang nagdidepend sa laying on of hands. Nagdidepend tayo sa declaration, sa pagsalita. Amen? Kaya, sampalatayanan mo, kapatid, dapat punuin mong maigi yan. Tiyakin mo, walang malalaglag pagtanong mo. Amen? And also, I release upon you today, double creativity and double productivity sa buhay mo! Creative ka na, madodoble pa. Nadoble na, dinoble pa. Yung anointing of creativity and anointing of productivity. Hallelujah. Wow. Matindi ka. Hallelujah. And also, I release upon you today the double prophetic revelation
or insights. Na dati, pag nagbasa ka, ang daming revelation. Ngayon, hindi lang dadami. Dodoblehin. Dati ka nang nag-move sa revelation, ngayon doble-doble ang tatanggapin mong revelation. Woo! Hallelujah. Yung mataas tumalon, matindi. Ang ibibigay sa kanya, eto pa! We have entered into the new season of double-double. Ilang trouble ang pinagdaanan mo? Ang sabi ng Zechariah 9:12, I will double the blessings for every trouble that you have experienced. Ilang problema mo last year? Dodoblehin ng Diyos ng double ang blessing na kapalit ng problema. Kung meron kang naging 5 problema, merong 10, 20 blessing kasi dodoblehin niya yung blessing. Papalitan niya ang problema ng pagpapala. That's why I release upon you today the double financial harvest. I repeat, financial harvest. Nakikinig ka ba? I will release upon you today the double financial harvest. Makinig ka, sapagkat mula ngayon, grabe ang mangyayari sa buhay mo. Pagbababo pa lang, ang daming good news na naghihintay sa'yo. Lalo na kung sasaluhin mo ito, matindi ang iyong pagsalo. Amen? I release upon you today the double financial harvest. Now receive! One more time! One more time! And the last time, ito, huling-huli ito, tumalong ka ng pinakamataas. Double financial harvest. Grabe. Pagdating sa financial harvest, ang dami nagising. Ang tindi. Hallelujah. Double financial harvest. Tumalo ka maigi, para sa'yo to! Isa pa! Hallelujah. Uuwi ka, taglay mo ang double blessing ng Diyos. Kasi new season ito. Pero tignan nyo, hindi agad sinabi ng Diyos kay Joshua, crossover, una na muna niyang ibalita, patay na si Moses. Tignan nyo yung alignment niya, patay na si Moses. Then, you are now going to crossover. Patay ka na. Kailan ka namatay? Noong unang araw ng Alder's Gate. Noong ikalawang araw, nilibing ka. Ngayon, 3 araw, nabuhay ka na. Amen? Kaya lahat ng doble ay nasa iyo. Lalakad ka ngayon, kapatid, knowing and believing that all the double ay nasa iyo. Panghawakan mo yan sa iyong puso. Amen? Just trust and believe God. Just trust and believe God. May pinapakaramdaman ko ang sarili ko, nangungusap pa sa akin si Lord kung itutuloy ko pa yung pag-release ng double blessing. May nilalagay sa akin si Lord about moving in miracles. Double miracle anointing. Pag sinabing miracle, hindi lamang ito tumutukoy sa mga healing. Pwedeng yung miracle, pwedeng magkaroon ng miracle money.
Amen? Pwede kapatid na sa situation ka kung saan ay you think it's impossible and then naging possible. Things that are impossible to men becomes possible to you. That's a miracle. And today, i-release ko yung double miracle anointing na yan sa buhay mo. May lalapit sa iyo, humihingi ng tulong. At imposibleng makalusot siya doon sa problema niyang yun. But because you have that double miracle anointing, matutulungan mo yung taong yun. At magpapasalamat sa Panginoon dahil sa iyo. Maraming tao ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong mo. Because of the manifestation of the double miracle anointing that will gonna manifest in your life. Are you ready? Na i-catch ang double miracle anointing na yan. If you're ready, kapatid, humanda ka. At the count of 3, magbibilang ako. Angels of the Lord, thank you for having you with us. Angels of the Lord now, prepare these people and pour out the miracle anointing that comes from heaven. Lord, I decree in Jesus' name, and it's a point of contact between you and these people, that once they jump and catch the miracle anointing, it will gonna manifest in their lives. Lord, saturate mo ang kanilang subconscious mind with this miracle, with this double miracle anointing. At ang bawat hawakan ng kamay, bawat mahawakan ng kamay ng bawat isa, ang anumang bagay, I declare, there will be a manifestation of double miracle anointing. Lahat ng mahipo ng bawat isa sa kanila, miracles will gonna manifest. I decree it in Jesus' name. Abba, Father, right now, thank you. Prepare your angels to pour out this miracle anointing. Let the ministering angels minister to these people who will gonna catch this double miracle anointing na ibinigay mo sa amin in this new season. Hallelujah. Thank you, Lord. Nakakita ko ng building na hindi pa tapos gawa, hindi pa tapos na mata, hindi pa siya tapos. The miracle anointing will gonna flow and it will gonna be built. Amen? Matatapos siya. Itong taong ito, 2025, yung pinatatayo mong building ay matatapos, makukumpleto because of the miracle, double miracle anointing that is in your hand. Now, if you agree with me, receive this 1, 2, 3! Ready? 1, 2, 3! Amen. Hallelujah. You may be seated na. Anong oras na ba? Anong oras na, sir? Baka lumakpas naman uli ako. Okay na? Okay. Tapos na, sir. May konti pa. Sige, wrap up ko lang to. Today, you are going to cross over to your new season of glory. Amen? Kanina grace yung ating pinag-uusapan. Ngayon naman ay glory. Say glory. Pumasok tayo sa panahon ng kaluwalhatian. You know, yung topic ng glory ay paborito ko po yan. Kasi yung pangalan nga ng church namin ay Radiance of God's Glory. The sun is the radiance of God's glory. The exact representation of His being. Hebrews chapter 1, verse 3. Yun po yung pangalan ng ministry namin. Radiance of God's glory. Kaya pag pinag-uusapan ang God's glory, naku, one of my favorite subjects. Sapagkat yun ang aking inaasam-asam, yung glory na yun. And today, you and I are going to cross over to our new season of glory. Do you know what is our prophetic destiny? Ang sabi ni Apostle Paul, there is
yung sufferings that we're experiencing right now is not worthy to be compared with the glory that will be revealed in us. Yung kahirapan, yung pagdurusa na naranasan natin ay hindi karapat dapat ihambing sa kaluwalhatiang mahahayag o makikita sa atin. Anong verse? Sa version, Romans 8, verse 18. Naalala ko lang po ito ngayon. Now, may prophetic destiny ang bawat believer that this glory will gonna be seen in his life. Ito'y lalabas. Kaya kinakailangan ang katawang lupang ito ay talagang madurog upang lumabas yung glory sa loob natin. And what is the prophetic destiny of every one of us? It is Christ in you, the hope of glory. Actually, nung pinipitch yan ni Pastor Hiram, tahimik kayong lahat. Maaring first time yung halos marinig yung salitang yung Christ in you, the hope of glory. Pero itong salitang ito ay talaga pong ito ang prophetic destiny ng bawat isa sa atin. At makikita yan sa book of Colossians chapter 1, verse 26 hanggang 27. Actually, this is a mystery po yan eh. Yan po isang hiwaga. Itinago sa lumang tipan. This mystery was kept hidden for ages and generations. But this mystery is now revealed to us. And what is this mystery na ngayon ay inire-reveal sa atin? Ang sabi, the mystery that has been kept hidden for ages and generations, that is now disclosed to the Lord's people. Wow! Parang nakatagong sa baol. Ngayon, binuksan na yung baol. Nagkaroon ng uncovering. Ano yung hiwagang ito? Kung alam lang ng bawat believer ang naghihintay na hiwaga sa iyo. Hindi lang po tayo na umaasam na tayo pupunta sa langit. Hindi lang yun. Kundi ito po ang inaasam natin. Ang sabi, this mystery that has been kept hidden for ages and generation, but is now disclosed. It is now opened. It is now revealed to the Lord's people. To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery. Uy, mystery po yun. Hiwaga po yun. And what is that mystery? Christ in the inside of you is the expectancy of glory. The glory, and God is expecting that the glory that is inside you, which is Christ, will be revealed. Makikita si Kristo sa loob ng katawan mo. Lalabas si Kristo dyan sa loob mo. Mahahayag si Christ sa iyo. Wow, hallelujah. Nakita yung glory na yan nila Peter, James, and John doon sa isang bundok. Nauna niyo? Sa isang bundok, Matthew chapter 17. At si Jesus, nagbago ng anyo. Ang kanyang mukha ay nagliwanag na mas matindi pang liwanag kesa sa araw. Tapos ang kanyang damit ay pumuti na sobrang puti, nakasisilaw na puti. At ang sabi, there the Lord revealed His glory. Si Jesus yon. Si Jesus nasa loob ng katawang lupang yan. That is the treasure na binabanggit sa Bible. This treasure in the jars of clay. Merong kayamanan na nasa loob mo. At ang kayamanan yan is Christ, the hope of glory. Yung nagliliwanag na yon, na halos hindi makita, hindi halos ikangay matitigan yung sobrang glory na yon. Nakatago yan sa loob ng katawan mo. And we're waiting for the revelation of that mystery from the inside of us. Wherein Christ's power and Christ's character will gonna be manifested in us. Hallelujah. Wow. Darating ang time na yung glory na yan ay marireveal sa iyo. I do believe darating ang time, tatagos tayo sa bawat pader.
Darating ang time, ang mga Christians, kapatid, pag na-reveal ang Christ in you, the hope of glory, unlimited ho tayo. Totoo yan. Christ in you, the hope of glory. Kaya lang nababalot ng laman. Kaya kailangan ang laman ay mamatay. May awit yan eh. Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the mystery revealed. Yun po, yung Christ in you na yun. Yun ang hinihintay natin. Yung revelation ng Son of God sa atin. That's why, kapatid, ang sabi, the creation, groanings. Ang creation ay dumadaing, ang mga nilikha na dumadaing. Saan? Sa manifestation ng mga sons of God na makita at mahayag na si Kristo from within us. That is our prophetic destiny. Amen? Na makita, mahayag si Kristo. Kaya yung sa isang librong nabasa ko, kay Emmanuel Eni, dating isang satanista yun, nalalaman niya kung Christian yung isang tao eh. Kung totoong born again. Meron daw pong nagliliwanag sa pinakagitna niya sa loob. Kaya pag nalaman niya, may lumalapit, nakikita niya, sisilaw siya sa liwanag na nasa loob ng isang Christian. Kaya sabi niya, this is a true son of God. True sons of God. Mga anak ng Diyos to. Umaalis na siya. Sabi ko, kaya pala, hindi pa nga lang nare-reveal. Yung glory na yun. Hallelujah. Yung radiance na yun. Hallelujah. Amen? Na one day, isang araw. Amen? Mahahayag yan. Yung ating prophetic destiny. The glory of God. Kaya nung tayo ay pinatesting ni Pastor Ramina, di ba yung kamay natin pagtapat mo? Ako, nung ginanyan ko, grounded ako eh. May kuryente. Totoo yan. Nasa loob kasi natin yung glory. Sino yun? Si Jesus. Siya yung glory, si Jesus eh. Nasa loob natin. Nahahayag lang sa katawan natin. Kaya po pwede, alam mo kaya ka gumagaling? Kasi nagmamanifest yung glory sa loob mo. Kaya nagkakaroon ng healing power ang tao. Kaya pag ang glory na yan, nagmanifest sa katawan mo, kahit wala kang gamot na iniinom, magkakaroon ng miracle healing within you. Kaya si Christ, nabetaan ba niyo si Christ nagkasakit sa gospel? Hindi nagkasakit si Jesus. Never siya nagkaroon ng sickness. Why? Because He is the glory Himself. At yung glory na yun, nasa loob mo. And you can be healed. Amen? Sino nagpapagaling? Yung glory. Kaya nga noong sabi ng isang babae, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus. Again, nagkaroon ng touching ha. Kasi naman, ngayon pa lamang niya na-meet si Jesus, kaya wala pa siya sa spiritual maturity. Nasa elementary level pa lang siya ng faith niya. Hinawakan niya ang damit ng laylayan ni Jesus. May lumabas, sabi ni Jesus, may lumabas sa akin. May power, may glory na lumabas sa akin. Dumapo doon sa babae. At yung kanyang 18 years, 12 years ba? 12 years na inaagasan na hinto, gumaling ang kanyang cervical cancer because of the glory. Matindi ka, kapatid. Kaya dito sa atin, ini-stir up lang yung faith natin na kailangang umakyat para yung glory na yan ay patuloy na makita at mahayag sa buhay natin. Christ in you, the hope of glory. I think dyan ako mag-i-end, Pas. Okay? Kasi may susunod pa sana, baka mapahaba. May susunod pa sana, kasi magbabato na naman ako eh. Pero sapat na siguro yung pagbabato na yun. Okay? Tumayo tayong lahat. Thank you, Abba Father, for your prophetic word that has been released to everyone. Thank you, Lord God, for the blessings na nagpoplo sa aming buhay. Thank you, Abba Father, for the manifestation of your grace that you have imparted to us, Lord God, so many things, the double blessing you have imparted to us, O God,
this encouragement, the Christ in you, the hope of glory, that one day, this Christ will gonna be revealed from within us. Sabi nga ni Apostle Paul, Lord, that the sufferings that we're encountering is not worthy to be compared with the glory that will be revealed in us. Hindi to us, but in us. So from the glory will be revealed from the inside us. Lord, salamat po. May glory, Panginoon, na mahahayag sa aming buhay. At pag-uwi po namin sa aming tahanan, mahayag yung glory na yan. Pagpasok pa lang namin sa aming tahanan, kung sino man ang may sakit, makita lang kami, ay gagaling na. Because of the glory that is inside us. Wala man lang kaming ginagawang pagtatouch, we just speak, and the glory is revealed. Lord, thank you for the Christ in you, the hope of glory. Salamat, Lord. And nais namin, hindi lang kami, maraming tao ang tumanggap kay Jesus Christ upang maranasan din nila ang prophetic destiny na ito ng bawat mananampalataya. The Christ in you, the hope of glory. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat we're hoping that the glory will gonna be revealed in us, O God. Salamat, sapagkat alam po namin na mula po sa araw na ito, Panginoon, na stir up ang aming pananampalataya. Sa araw na ito, lahat ng tinanggap po namin ay sinaselyuhan namin ng precious blood ng aming Panginoong Yesus. Uuwi kami, Lord. Grabe ang pagpapalang tanggap namin. Lahat ay dinoble po ninyo, Panginoon. Yung doble ay dinoble pa ninyo. Lord, salamat. Grabe yung grace mo. Yung double na nga, dinoble mo pa ang double sa lahat sa aming buhay. Salamat po, O God. Lord, again, hindi namin kayang banggitin man lang ng aming labi ang pagpapasalamat. Thank you, Abba Father, for this prophetic revelation na inilis mo sa kongregasyong ito. Uuwi kami, Panginoon. Ikaw lamang ang tangi naming mapapurihan. Yes, I like that song. Holy forever. Let's lift up our hands. Let's worship Him who sits on the throne. Bilang pagpapasalamat, awitan mo si Lord ng awiting yan. Holy, holy forever. Urada Santa Labarada Santa Liberadanda. For the last time, let the angels cry. Angels cry, holy, all creation cries, holy. Today, you're now different. You are lifted high, holy. You're now a different person. Holy, You'll no longer be the same person. hear people Uuwi ka at babalik ka sa inyong tahanan, sa inyong ministry. A different person. the King A person who possesses a different spirit.
because you have with you are the double blessings, double promotion, double increase, double profit, double anointing, double restoration, double creativity, double productivity, and double miracle anointing, and double financial harvest with you. Likewise, I ask God to give you double bodyguards of angels to wherever you go. Abba, Father, thank you. In Jesus' name, we pray. At ang lahat ng tumanggap ng double buhat sa Diyos ay sumigaw doon. Amen! Amen. Palakpakan natin si Lord.